ating naman susunod na lesson ay MTV. Nasasabi ang mga salitang naglalarawan na tumutukoy sa kulay, laki, hugis, at damdamin sa pangungusap. Bago tayo magsimula ng ating aralin, maaari ka bang makapagbigay ng halimbawa ng mga salitang naglalarawan na iyong naalala sa lesson natin kahapon? Mahusay. Maaari mo bang tukuyin ang iyong nakikita, naririnig o nararamdaman habang ikaw ay nasa iyong tahanan ngayon at ikaw ay nag-aaral? Magbigay nga ng halimbawa ng bagay na iyong nakikita ngayon sa inyong bahay. Very good. Sunod naman ang iyong naririnig. Mahusay. Paano naman ang iyong nararamdaman? Ano ang iyong nararamdaman ngayon? Mahusay. Alamin natin ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap. Handa ka na ba? Mahusay. Number 1. Sariwa ang isdang uwi ni tatay. Ano sa palagay mo ang salitang naglalarawan sa number 1? Sariwa ang isdang uwi ni tatay. Ang sagot ay sariwa. Mahusay. Ito po yan. Ang salitang sariwa ay naglalarawan sa isda na inuwi ni tatay. Mahusay. Very good. Sunod na bilang. Dapat laging malinis ang paligid. Ano naman po ang salitang naglalarawan sa number 2? Mahusay. Ito ay salita malinis. Alin daw po ang dapat malinis? Mahusay ang ating paligid. Pangatlong bilang. Ang masustansyang pagkain ay mabuti sa katawan. Ano naman ang salitang naglalarawan? Ito ay mahusay, masustansya. Ano daw po ang masustansya? Ang pagkain na nakabubuti sa ating katawan. Very good. Pang-apat, luntian ang dahon. Ang salitang naglalarawan ay luntian. Ano nga ba ang Ingles ng salitang luntian? Tama, green. Green ang dahon, luntian ang dahon. Mahusay at pang-limang bilang, mabango ang bulaklak sa hardin ni nanay. Ano po ang salitang naglalarawan? Mahusay, mabango. Yan, ito ay tumutukoy sa amoy ng bulaklak sa hardin ni nanay. Very good. Ito naman ay maaari mong isulat sa iyong MTV notebook. Tandaan, ang salitang naglalarawan ay mga salitang nagsasabi ng kulay, hugis, laki, bilang, at uri ng tao, lugar, bagay, at pangyayari. Yun lamang.